mga kadunatics, isa namang congressman ng Iligan City ang nag-explain sa kanyang sarili kung bakit siya pumirma. Isa nang nagbabasa mga guilty mga kadunatics. Tingnan nyo, naalarma na sa kanilang mga constituents. Ganon kalakas ang influensya ng mga Dutertes. Ganon kalakas. Kaya, kinwestiyon na sila ng kanilang mga constituents. Gusto sana nilang manahimik lang. Kalanlaan dito malalaman. Nabulgar lahat ng mga pumirma. Ngayon, isa-isa nang nag-explain, lumabas, at yung mga reasoning talaga nila. Ito talaga almost the same. Na pumirma lang ako kasi gusto kong mapunta sa proper court, proper hearing. Yung kaso ni Inday Sara. Anong klaseng pag-iisip yan? At itong si Rehencia ng Iligan City, hindi siya umamin na may bayarang nangyari. Umamin na nga ang sa CDO, kapitbahay niya, at yung sa Cebu, na meron talagang ayuda sa bulsa. Eto, hugas kamay. Akala kasi nila pag lumabas sila at mag-explain na ganito, bakit sila pumirma, makukuha nilang emosyon ng tao. But nope, nagkakamali kayo. Hugas kamay pa doy. Okay, let's watch the video. Really bad, ha? Irrelevant nga mo file of impeachment, article of impeachment laban si VP Sara. Really bad? So karon kay tulo naman kabuo. Niingon na layon si advice na layon si GPA ngadto kang presidente nga kinahanglan mo-aksyon ang Kongreso. Ano? Mo-aksyon ang Kongreso tungod kay nahutan ilang kamot. So ako kung nahibalo mo naman ko sa kaning lakas CMD, majority ruling party sa Kongreso. So ang gikinahanglan dito is only 102 congressmen. Ang nipirma initially 215. Niapas ang 25. So sirado nahimong 240 ang nagapirma. Ang nabilin is 66. 66 nga mga kongresista. So para sa ako po, sa akong pagbasa, sa akong pagtimbang-timbang, kini usa sa paghatag o kanini ang kanang mapahayag ni VP Sara ang iyang kaugalingon. Kay endorser naman ang Kongreso. Ang maghukom man ni ang Senado man. Na wala pa man karon kay ingong baliban man sila kay eleksyon na. So dili nila matrial ang kanilang impeachment na sila maoy mga justices sila maghukom. So moto ako, dili man ako i-deny nga ako ni pirma ko. Kay kung ni pirma ko, ug ato ganing pirmahon, akong tanawon ang iligan. Namirma gani sila tanan nga ipasira ang edukasyon nga maoy priority na to. Kana pang akong pirma nga, usa lang ko. Ordinaryo kong congressman. Kaya na mga opisyalis na sa Congress. So, akong gipirmahan. So, mingon sila, nakadawat og 150 million kada isa. Mingon ko, ang opisina ganyan nato karon dili na makahatag og tabang sa mga taong nanginhanglan, tambal, nanginhanglan o kanang hospital bill. Kaya hangtod karon wala gyud gi-download sa buang nga mga kanang kwarta nga ibutang sa maip saan. Sakit ba? Ako dili ko miingon nga ako ang akong kaugalingon mo ay akong sakripisyo. Kung miyon ang mga tao siligan nga dili namin mutar nimo. Subi. Willing kong mo nga mo suffer sa consequence. Kung dili sila mo butar tungod kay anong iyang pirma ko. Ako po silang ingon, mas piliyon ninyo ang mga tao nga maoy nagpatay sa kolehiyo diligan. Kay ang CHED, dili gina mo allow nga isira ang usa ka eskwelahan. Nga dunay budget kay kadto gobyerno. Tinamay pa yung CHED, ha? Ibang usapan yung CHED, ibang usapan yung impeachment. Huwag mo nang idamay, pulpul ka na politiko. At nag-reverse psychology pa siya. Tingnan mo, kung ayaw nilang pumirma, so be it. Nagsakripisyo daw siya. Sinakripas niya daw yung sarili niya sa pagpirma. Ano kasi yung Nako. Full talaga kayo. Sakripisyo, ha? Sakripisyo. Let's go. Pinunua, isara lang sa Commission on Higher Education ang usa ka eskwelahan nga naay engineering, law, mga nursing nga ang rating sa kaning pagpasar sa board o bar exam wala na. Mo na rule sa Commission on Higher Education nga
ipasara ang eskwelahan. Pero kanang na ang ipasara nimo tungod kay ang imong katarungan, wala kay budget, that is very wrong idea or wrong notion. May daghan kayong mga tao sa Iligan nga hait og salabutan ang mga kabataan pero walay ikasugakod og gasto ang mga ginikanan tungod sa kakabos. Ug ang atong emisyo ay kung mag-conduct og survey diha, ang katungaan na nga estudyante dili taga Iligan. Pero dawaton sa Mindanao State University Iligan Institute of Technology ang mga tao nga mo-apply diha tungod kay that is a system. Hait og salabutan, layo og lugar Surigao, ban kani Davao, Agusan, dito dapit sa Buanga din, so dawaton tungod kay open man na sa tanan nga maayo og kanang academic records, no? Dili ko madlong-malong din ako Napansin nyo? Ha? Iniba niya yung statement niya. Gradually, iniba yung statement. Bakit ka napunta sa education? Impeachment yung pinag-uusapan. Impeachment yung concern. Tingnan mo, pinapalabas niya pa na ang daming mga tao magsasuffer, mga estudyante magsasuffer dahil na-close yung education. Hindi yan yung tanong. Ibang topic din yan. Anong klaseng na politiko to? Nako. If ikaw, from Iligan City, huwag kayong magpabudol nito. Huwag kayong magpabudol. Ha? His reasoning is lack of substance talaga. Anyway, mga kadunatics, natatakot na daw si Inday Sara Duterte sa mga impeachment cases na final sa kanya. Totoo ba talaga? Well, panoorin natin ang video. Natatakot na raw si Vice President Sara Duterte. Yan ang tingin ng ilang kongresista kasunod ng ginawang paghahain ni VP Sara ng petisyon sa Korte Suprema para pigilan ang impeachment trial laban sa kanya sa Senado. Si Vice President Sara Duterte na mismo ang kumwestiyon sa naging proseso ng Kamara sa impeachment laban sa kanya. Hiling niya sa Korte Suprema, maglabas ito ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction para pigilan ng Senado na isagawa ang impeachment trial sa kanya. Giit ng bise, isang impeachment lang ang pwedeng ihain sa isang impeachable official sa loob ng 1 taon. Pero ang Kamara, hindi raw agad inaksyonan ang 3 naunang impeachment complaint laban sa kanya. Even as the House has the exclusive power to initiate all cases of impeachment, hindi po yun absolute. But bago mag-proceed, ang palagay ko dapat muna i-resolve yung question ng petition. Isa sa magiging legal counsel ni VP Sara ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon naman sa dating legal counsel nito na si Attorney Panelo, kumpiyansa si VP Sara na malalampasan ang impeachment. She's facing the impeachment smilingly, courageously, confidently. O ano pa, like father, like daughter yung dalawang yun eh. We had dinner the other night and okay naman siya. Sa ngayon, may 3 ng petisyon kaugnay ng impeachment ni VP Sara ang nakabinbin sa Korte Suprema. Isa rito para sa mandamos na mag-uutos sa Senado na simulan na agad ang trial. Si Senate President Cheese Escudero inihahanda na raw ang sagot dyan. Pero hanggat walang desisyon ang SC at wala silang sesyon, nanindigan siyang hindi magpapapressure. Pero sa ngayon on the record, 1 case has been filed, 3 letters has been sent to me. Is that clamor? I don't think so. Gusto ko lang maging maingat. Dahil may provision sa aming rules that the Senate President shall take proper order of the subject of impeachment. Para naman kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, natatakot na raw ang kampo ni VP Sara, kaya gusto nang pigilan ang impeachment process. Mukha raw totoo ang mga aligasyon ng korupsyon, lalo't masisilip ang kanyang bank records. Naniniwala naman ang tatayong impeachment prosecutor na si Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na hindi makikialam ang Korte Suprema sa impeachment proceedings, lalo't ito ay isang political question. Habang si Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro nanindigang dumaan sa proseso ng Kamara ang ika-4 na impeachment complaint laban sa bise. Pinag-aralan din daw nilang mabuti ang naunang 3 reklamo. Nakabuo po tayo ng strong impeachment complaint without need of referring it to the Justice Committee because it has the support already of 1/3 of the members of the House
which allows us to transmit immediately the impeachment complaint. Anong natatakot? Matatakot ka ba kung yung taong bayan ay nasa likod mo lang? Supporting you? Paano ka matatakot niyan? Yes, that's true. Mga kadonatics, we will never allow na ma-impeach ang ating Vice Presidente. Alam naman natin, by heart, na wala siyang ginawang masama. Nothing to worry about. Can you imagine na 4 yung final na case mo, which is only 1 case in 1 year? Pero bakit 4? Di ba? Gustong-gusto talaga nila patalsikin na si Vice Presidente. At ngayon, magrereklamo kayo na maghain ng petisyon ang Vice Presidente sa impeachment case. Ay, ugag talaga itong mga buhayang kongresista na to. Anyway, mga kadonatics, God bless you. Bye-bye.